Nasa kanino daw ba yung, nasaan daw ba yung utak? Di ba? Nasa ulo. Oo. Kaya siya yung ating head, no? Siya yung ating pinaka-master. No? Okay? At kompleto tayo kay Kristo. Ngayon, ang ating pong pinag-aaralan, to live is Christ. Diba? Philippians 1:21. Sabi diyan, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Diba? Natapos na po natin yung for to me. Diba? Yung, sabi nga, Paul's willful or volitional choice. Tayo, para sa atin, dapat choice natin yon na si Kristo ang nabubuhay sa atin. Hindi choice ng tatay nyo, ng nanay nyo, ng lolo nyo, ng lola nyo, ng mag-anak nyo, ng boyfriend nyo, ng girlfriend nyo, no? O ng manager nyo, o ng presidente ng Pilipinas. Hindi po, dapat choice nyo yan. Personal choice na ang mabubuhay sa inyo ay si Kristo. Ano po? Hindi po yan, hindi kayo tinulak. Sabi niya. Ngayon, pangalawa, Paul's personal choice of kind of living. Personal choice ng uri ng pamumuhay. So, ano ba ang uri dapat ng pamumuhay meron ang isang Kristiyano? Sabi nga ng Bible, kayo ay pinili ng Diyos, a peculiar people. Kaya hindi kayo, huwag niyong iparis ang inyong sarili sa ibang tao. No? Lalo sa, kung ipaparis niyo sarili niyo sa unbeliever, parang ganito yun milyonaryo ka, ipaparis mo sarili mo sa isang pulube na taong grasa. Okay. Payag ba kayo ba? I-level nyo ang inyong sarili sa taong grasa na kategory nyo ay milyonaryo or bilyonaryo. Tapos le-level kayo sa taong grasa. Diba? So, parang gano'n lang din yun. Yung kayo bilang Kristyano, anak ng Diyos, tagapagmana ng langit, sila, anak ng Diablo, tagapagmana ng impyerno, at dagat-dagat ang apoy, tapos, ile-level mo ang sarili mo sa kanila, ano yun? Diba? Sa kapwa mga Kristyano, hindi pwede. Kahit Kristyano na, ikukumpara mo ang sarili mo sa isang Kristyano, hindi pa rin pwede yun. Diba? Hindi pwede. Hindi pwedeng pagkumpara ang isang tao sa isa pang tao kahit kayo ay parehas na Kristyano. In church ka, hindi mo pwedeng kumpara sa ibang simbahan eh. Anong pinagkukumpara natin? Scripture. Ito Scripture. Iyon ang pwede natin pagkumpara sa ayon sa 1 Corinthians. Okay. Yan ang pangalawa, no? Paul's personal choice of kind of living. Okay, the kind of living. What? Okay, sabi ni Pablo, to live is Christ. Amen? Ang mabuhay ay si Kristo. Okay, manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng salita. Pangusap po kayo pangulahan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Iba, nabubuhay sa atin. Siya na eh. Ano pangalan ko? Yung si SpongeBob. Kapag tao ng SpongeBob, kinagaya, no? Diba? Tayo, madalas, nanggagaya tayo eh. Karamihan ng ginagaya natin, lalo yung mga kabataan, artista. Oh? Artista. Hindi naman po masamang manggaya. Kaya lang, sino ba ang dapat nating gayahin? Yung bang ginagaya mong tao na yan, yung bang pamumuhay niyan standard sa salita ng Diyos? Siguro, ano lang siya? Magaling, matalino, mayaman. Diba? Sabihin na natin, maganda ang itsura. Ha? Sabi nila, may charisma. Pero pagdating sa standard ng holiness, na? Baka naman wala doon. Wala sa
bagsak. Di ba? Ang daming artista, magaganda, gwapo, di ba? May pera naman. Pero tingnan mo yung uri ng buhay. Taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos na dapat mabuhay ang isang tao. Tapos, gagayahin mo yun, kokopyahin mo yun, i-idol mo yun. Dapat nga ikaw yung i-idol niya eh. Di ba? Sabi ko nga, alam nyo, nung punta kami ng Malacanang, pumasok ako. After nung EDSA, People's Power, pumasok ako doon. Sa Malacanang Palace. Pinignan ko yung mga doon. Yung pangalawang punta namin, hindi na ako pumasok. Yung ako na pumasok, nakita ko na yan eh. Eh, nandun daw palang presidente, si Cory. Sabi ko, kung hindi ko siya nakita, dapat siya ang magano sa akin. Bakit? Eh, presidente lang siya ako, Kristyano ako eh. Amen? Ano ko eh, ang lingkod ako ng Panginoon eh. Ano nangyari sa bansa natin? Nung pinamunuan tayo ng dalawang magnanay na presidente. Diba? Maraming nangyaring mas hindi maganda kaysa maganda. Meron pa nangyari maganda, kaya lang, ano nangyari sa Pilipinas? Naagawan tayo ng mga lupa, ng mga isla, ng ibang bansa, katulad ng China. Maraming nangyaring hindi maganda. Kaya sabihin, mga kapatid, yung ina-idol mo na yan, eh kahit na pinakamayabang tao pa sa mundo yan, pero anong uri ng pamumuhay ngayon siya? Siya ba ay umaayon sa gusto ng Diyos na pamumuhay ng isang tao? Sa standard ng salita ng Diyos, ng Biblia? O baka naman ibang standard ang kanyang pamumuhay? Kaya mga kapatid, hindi lahat pwedeng gayahin sa isang tao. Hindi lahat ay pwedeng mong i-idol. Salita ng idol eh, kasalanan na eh. Ang salitang idol, idolatry. Ina-idolize natin sila. Eh, pagsamba yan eh. Pagsamba sa isang tao na gustong-gusto mong makita, gustong-gusto mong makamayan, gustong-gusto mong kung ano man, no? Eh, dapat titignan mo rin yung tao na siya ba ay dapat kong i-idol o dapat kong i-imitate. Diba? Idol, imitate. Kaya sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ. Ha? Sabi ng Greek, si salitang live ay zao. Zao. Sabi niya, literally or figuratively, to live, mabuhay. Mabuhay ng lively. Eh, iba sa atin, buhay, pero mukhang bangkay. Di ba? Wala man lang kaimik-imik. Di ba? Yung bang, nandiyan siya, pero hindi mo siya maramdaman kasi napakatahimik. Parang wala. Dapat mga kapatid, isalitang to live, zao, ay sabihin mabubuhay ka, ang pamumuhay mo ay lively. Di ba? Quick. Hindi yung nandiyan ka pero hindi ka naramdaman. Para kang wala. Para kang patay. Sana, nandiyan ka, nararamdaman ka. Amen? Oh. Umatay ka ng church, nararamdaman ka ng pastor mo na nandiyan ka. Eh, nandiyan ka, nakaupo ka dyan, pero hindi man lang marinig yung boses mo. Pag tinawag ka, nakatulala ka lang. Andiyan ka ba? Ikaw ba yan? Di ba? Parang patay, parang tuod. Na nandyan lang, nakatayo o nakaupo. Ha? Dapat, maramdaman ng mga member ng church
Nandiyan ka, amen? Pag merong gawain sa simbahan, maramdaman nila, nandiyan ka, ibig sabihin, meron kang ginagawa kahit na ikaw man lang ay pumupulot dyan ng mga nakakalat na bagay na dapat ay wala doon. Tagalagay ka man lang dyan ng mga bagay na dapat nandun. Diba? Eh hindi, maraming member. Pag nandun, hindi mo malaman kung nag-observe lang ng makikitang pangit doon sa gawain, mali, maipipintas. Eh, hindi gano'n, mga kapatid. Nandiyan ka, sabi nga, nakita mo, pastor, wala pala tayong aircon O ibig sabihin, nakita mo yung pangailangan ng aircon, bumili ka ng aircon para sa church, amen? Oh, bihira, nakita mo na pala yung pangailangan eh. Eh, basta ba't di ka bumili? Eh, paano kung wala nga pambili yung pastor, ikaw meron eh. Oh, pastor, di pa lang upuan natin. Bihira. Pagka umuupo ako, para akong magigiba. Hindi, bumili ka ng upuan. Ikaw nakapansin eh. Eh sabi ng iba, kaya nga di ko pinapansin ng mga bagay sa church eh. Bakit? Sasabihin ng pastor ko, napansin mo yung bintana? Sige, pagawa mo yan. Napansin mo eh. Kami mga member, pagdating ng church, alas yung pinapansin. Bakit? Pag may pinansin ka dyan, hahamin ni pastor sa'yo. Pagawa mo yan. Bumili ka yan. Mag-donate ka yan. May mga gano'n ng mga member. Ayaw nilang pampansinin ng church kasi itotokahan sila ng pastor kapag sila ay nakapansin. Pero tayo mga kapatid dito, kung mapapansin kayo, tokahan ko kayo. Ano kaya ang inyong magiging reaksyon? Kayo kaya ay masasayahan? O kayo ay malulungkot na parang nalugi? Parang hinold up. Hinold up ako ni pastor. Sinabi ko lang, mainit eh. Sabi ko lang ng pastor. Sabi ko, bumili ka na electric fan. Na-hold up ka. Napabili ka tuloy na electric fan. Bakit? Sinabi mo, mainit eh. Kaya sabi ng pastor mo, bili ko na electric fan. Sabi ko, pagkatay mo, at nagula ka electric fan. Kaya diba, binahigibo. Parang tod. Walang sasuggest, walang sasabihin. Di baling punahin nyo na punahin ang church. Basta, pag pinunan ninyo, pinuprovide naman ninyo yung napunan yung kulang. Amen? Hindi na nakita nyo, yung mga player. Walang makain. Pero kumain kami, pagkatapos ng ating lugaw nga lang. Lugaw at saka itlog. Yun lang kaya ng budget eh. Yung isa, nagsakripisyo. Bumili siya ng kanyang sisling ba? Sisling ba yun? Sisling. At saka, order pa siya ng isang kanin. Pero ang ginawa ko, yung sukli niya na 10 piso, dinagdagan ko. So, hindi 10 piso sukli niya, siguro mga nasa 20 mahigit. Ibig sabihin, hindi man siya kumain ng lugaw, yun lang kaya ko. Pero, yung presyo ng lugaw, na kinain namin, bawat isa, halos ibinalik ko rin sa kanya. Para, hindi naman siya lang ang gumastos ng kanyang kinain. Nagre-request pa nga ako ng soft drink eh. Sabi ko, anak, wala tayong pang soft drink, pang lugaw lang. Nag-request siya ng pangalawang lugaw. Nakadalawang lugaw naman siya. Kaya lang, sabi niya, yung unang lugaw masarap, yung pangalawang lugaw hindi naman masarap. Baka siguro, gutom na, kaya kahit hindi niya gusto na, sakain na nakain. Nung nabusog-busog na, naramdaman niya na, hindi pala masarap ang lugaw. Pangalawang lugaw daw, hindi masarap eh. Hindi una, masarap eh. Sabi ko, paano naman? Isa lang kinuha ng kaldero nun. Kaya naman, hindi naman kumuha sa iba ng lugaw. Hindi. Sabihin, siguro nabusog-busog na siya ng konti. Kaya, doon niya lang nalasahan ng pangalawa, hindi pala masarap ang lugaw. Kaya sabi ko, susunod, sana, sa iba naman tayo kumain, mas ano rito, mas maganda. Hindi puro lugaw at saka itlog. Pero alam niya, ang itlog, pag nalaman niyo yung sustansya niyan, baka araw-arawan niyo nang kumain ng itlog. Ang isa sa mga binibigay ng itlog, mga kapatid, ay brain food, pampatalino.
Okay? Ang patalino yan ha. Meron siyang ingredients na nagpapatalino. At ang itlog ay merong ingredients na kinuha ng meron siyang yung melanin, yung gamot na melanin na gamot sa mga sugat, sa mga kirot, sa mga diabetic, ay meron siyang chemical na galing sa itlog. Nilagay mo sa gamot na yun yan, parang melanin yata yun na galing sa itlog at yun ay gamot sa mga cancer. Itlog pa lang yan ha. Huwag tayo maglumawin doon. At kaya gano'n. So dapat, attend tayo ng church, active tayo, alive tayo, talaga namang tayo nagpa-participate. Sa gawain dito. At kung ano pa ang kailangan, sinisikap ninyong punuan. Diba? O next year, isikapin natin makapag-raise tayo ng 1 million. Bakit ako desidido? Nag-apply tayo sa isang programang tinayo din natin na matagal ng panahon. Pero hindi kami ma-approve. Ewan ko ba, pagka-baptist na nag-a-apply, napaka-hirap ma-approve. Pero pagka hindi mga baptist, ang bibilis ma-approve. 3 yan ha? 3. Compassion, World Vision, Good Samaritan. Pag baptist na, napaka-ano yan. Pero sinagtayo yung 3 na yan, puro baptist na nagtayo niya. Kaya sabi, Pastor, bakit yung ano? Di po, amin po yan. Napunta lang sa kanila. Kami nga yung nawalan eh. Kami yung lugi. Kami nagpundar, kami nagpasimula, kami nagtayo, pero nung nakuha ng iba, kami, initsipwera na. Hindi makakaibo yung kapitan, hindi makakaibo yung pulis. Akala kasi nila, ang baptist walang ginagawa. Marami, kaya lang napupunta sa iba. At pag nakuha ng iba, ang baptist ang kawawa, ang nawawalan. Kaya ito, yung ating compassion. Baptist ang number 1 na leader dyan. Hindi tayo maglalagay ng hindi baptist leader. Pwede sila makinabang, pwede sila baptist. Pero hindi sila pwede maging leader. Hanggat ako'y buhay. Pag na-register yan. Ngayon, pag namatay na ako, at ang papalit na pastor dito ay si Jericho, at papasukin niya lahat ng mga kung ano ng grupo, at nakuha, problema niya na yun, hindi na problema yun. At least wala na ako sa mundo, di ba? Diba, paano kung ang magpapastor dito si BJ? Sabi ni BJ, hindi pwede. Sabi ng dati ko. Sabi naman ni Jay Suran, assistant lang kito rin. Assistant lang pala si BJ. Pastor din, pero assistant ni Jay Suran. Okay, dapat mga kapatid, tayo ay mabilis, kumilos, quick. Diba? Hindi pa tamad-tamad, hindi pa ata-ata, hindi pa tulog-tulog. Sabi nga ni Abbott, New Testament commentary, sabi niya, Christ is to be fully devoted to Christ. Dapat ang buhay mo ay buo na devoted ka kay Kristo. My sole aim in living is to glorify Christ. Yan. Yung aking pamunahin o nag-iisa o natatanging layunin sa buhay ay maluwalhati si Kristo. He is the supreme end of my life. Siya ang pinakamatayon na hantungan ng aking buhay. Tayo, ano ba ang gusto niyong hantungan ng buhay ninyo? Pastor, sementeryo. Sementeryo pala ang hantungan ninyo. Dapat, mga kapatid, di baling, sabi nga di baling 1 milyong milya ang layo mo kay Kristo. Basta papalapit ka naman kay Kristo. Kaysa naman, para ka si Judas, nahalikan mo na ang langit, ang pintuan ng langit, ikaw ay nalayo at nakarating ng impyerno. Di baling napakalayo mo kay Kristo ngayon, pero papalapit. Kaysa naman sa napakalapit mo ngayon, pero papalayo. Diba? Sabi niya, and I value it only as being devoted
to His honor. O, ang nagsalita po niya ay si Doddridge. Sangayon po kay Abbott, New Testament Commentary. A purpose to know as much of Christ as it was possible to know. Ang maraming tao ngayon kung bakit nalalayo sa katotohanan. Kasi si Kristo na katotohanan, ayaw niyang pag-aralan. Tanungin mo patungkol kay Kristo, sa buhay ni Kristo, sa ginawa ni Kristo, sa pagkatao ni Kristo, may alam ba? Walang masagot. Kung ikaw ang tatanungin, may masasagot ka ba? Sabi nga ng Bible maging handa kayo sa pagbibigay ng sagot sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Paano natin masasabi ang katotohanan? Hindi nga natin binabasa ang Biblia. Hindi nga natin binabasa yung mga biographer na sumulat patungkol sa buhay ni Kristo. Napakarami. Buong mundo, iba't ibang lingwahe. Ang dami mong mababasa, makikita, mapapanood patungkol sa buhay ni Kristo, sa sinabi ni Kristo, sa ginawa ni Kristo. Ang tanong, meron ka ba doong natutunan? Wala. Bakit wala? Kasi nga, wala doon ang attention mo. Nasa ibang mga bagay. At yung mga bagay na yan, na pinagdalagakan mo ng attention, affection, no? Naglalayo sa iyo sa Diyos. Kaya napapahamak ka. Kaya ang dami po napapahamak na tao ngayon, even Christian. Kapagkat mas minamahal na nila ang mga bagay ng mundo kaysa mga bagay ng Diyos. Kaya nga sabi ng Colossians, di ba? Chapter 3, verse 1 and 2, set your attention, set your affection on things above, where Christ seated. Kaya lagi tayo nakafocus sa mga bagay ng mundo. Gusto ko marami akong lupa. Gusto ko marami akong bahay. Gusto ko marami akong sasakyan. Gusto ko marami akong pera. Gusto ko marami akong ganito, ganyan. Kaya dami nga. Pero pagdating sa mga spiritual thing, ikaw ay pulubi. Zero. Dapat mga kapatid, yung mga bagay na makalangit, ang bigyan natin ng good, ng tinatawag na attention, supreme attention. O yan. Sabi nito, a purpose to know as much of Christ as it was possible to know. To become as fully acquainted as He could. Yan po sinabi sa Philippians 3:10 at saka sa Ephesians 3:19. That I may know Him. Pastor lang ba ang pwedeng makakilala kay Kristo? Mga kapatid, dapat bawat member. Amen? Dapat bawat member. Makilala niyo si Kristo. A purpose to imitate Christ, to make Him the model of His life. The model of your life. Sino ba ang mga modelo mo? Si ano? Wala akong masyadong kilalang Korean Nabalitaan ko lang yung na-stampede. Ba't ba na-stampede yun? Nanood o siya yung isa sa mga nag-concert? Concert yun, di ba? Ano ba yun? Halloween! Ano ba? Isa ba siya dito sa multo? Di ba? Kaya alam niyo, Halloween sa devil yan. Huwag kayong nakikipag-participate sa Halloween. Work of the devil yan. O, kita nyo? Noon, gumagawa kami yan, Halloween party. Sabi nga ni Pastor Tony, meron pa raw isang, na-heart attack, muntik mamatay. Natakot, kasi nilapitan siya ng isang pugot na ulo. Walang ulo, hawak-hawak niya yung ulo niya. Nilapitan siya. Alam niyo, sa takot ng tao, hinimatay, muntik mamatay. Buti na-revive. Sa atin nun, hindi na sila nag-Halloween party. Sila Pastor Danny. Di ba? Pinopromote mo yung work of the devil Ayun. Pinopromote nila yung work of the devil. Halloween party. Ilan ang namatay? 100. Di ba? Ang dami namatay. Kasama yung isang sikat na
artista, batang-bata. Hindi ko rin kilala yun, ha? Oh. Ako naman, nakikimarites lang muna ako ng konti. Okay. Sabi, imitate Christ. Dapat maging modelo mo si Kristo ng iyong pamumuhay. Sabi ng Bible, si Kristo'y maamo. O dapat maamo ka. Si Kristo'y punong-puno ng katotohanan. Sabi, hindi ka sinungaling. Si Kristo'y punong-puno ng biyaya. O, hindi ka mahirap utangan. Kaya mamaya, putanin niyo ako, ha? Hindi sila mga kapatid. Hindi ka mahirap lapitan ng mga taong nangangailangan. Lalo-lalo na kung loved ones mo yan. Pastor, loved ones ko ka. Tinichismis naman ako. Ano? Baka sakali, pagka nabigyan mo ng blessing, baka huminto na sa pagchichismis din. At baka yung chismis sa iyo, nababago. Mula sa negative, naging positive. Di ba? Ganun mangyari. Sabi nga ng Bible sa Romans chapter 12, overcome evil with good. Ay mga mag-anak natin, mga loved ones natin, na mukhang hindi pabor sa atin, no? Yan. Pakitaan nyo ng, i-overcome nyo sila ng paggawa ng mabuti. At sa kanilang paggawa ng masama, no? Sila ay pinaparusahan ng Diyos. Sa paggawa mo ng mabuti, binibless ka ng Panginoon at pinaparusahan mo sila. Paano mo sila pinaparusahan? Sabi ng Bible, sa paggawa mo ng mabuti sa mga taong masasama, ay para kang kumukuha ng uling na may baga. Uling na mainit. No? Baga na nilalagay mo sa kanyang unan. Hindi yung sakit nun. Nilalagyan kita ng uling na may baga sa ulo. Sakit nun, di ba? Yun daw ang nangyayari kapag ginagawan mo ng kabutihan ang gumagawa sa iyo ng masama. Para kang naglalagay ng baga sa kanyang unan. Romans chapter 12. Yung huling talata. Verse 20 at ayan. So sabi dito, a purpose to make his religion known as far as possible among mankind. Ano ba yung religion ni Kristo? Christianism. Di ba? Yung Christianismo ay papalaganap mo through the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. That Christ is God, manifested in the flesh, died on the cross of Calvary. He was buried, and on the third day was rose again from the grave. And now, Christ is in heaven, seated at the right hand of the Father. Sabi nga, kung si Kristo nakaupo sa kanang bahagi ng Ama, nasaan sa bahagi ni Kristo ang Ama? Nasa kaliwa, di ba? Si Kristo nasa kanang kamay ng Ama, pero ang Ama nasa kaliwa lang ni Kristo. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng right hand authority? Pag sinabi mong right hand, authority yan. Kaya nga pagka pinagpipray yung mga ang ginagamit, hindi po kaliwa, kanan. Kaya nga nung pinagpray ni Jacob, ni Israel, yung anak ni Joseph, no? Yung panganay, ginamit ni Israel, ni Jacob, kaliwa. Yung bunso, kanan. Nagalit si Jacob, si Joseph. Hindi ganyan. Yung kanan, sa panganay. Yung kaliwa, sa bunso. Kasi nga, alam ni Jacob, alam ni Joseph, kung ano yung ibig sabihin ng kanan. Yan ay authority. Ayaw ni Joseph na ang kanyang bunso ang may authority above doon sa kanyang panganay. Pero sabi naman ni Israel, walang problema. Kahit na magka-cross na gano'n Pray niyo magka-cross na gano'n. Bill na siya magka-cross. Kaya ay sabi ni Joseph, huwag ganyan, gando. Okay na yan. Hindi na binago niya ni Israel yun. Mas yung hand of authority napunta doon sa bunso. Minsan gano'n nangyayari sa family, di ba? Kung sino yung panganay, walang power sa bahay. Ang may power yung bunso.
Kaya tingnan nyo kung sino yung may power sa bahay. Dumikit kayo doon. Ay na may power. Sabi nito, a purpose to make his religion known as far as possible among mankind. It was a purpose to enjoy Christ, mga kapatid. He drew his comfort from Him. Di ba? Tayo ay kumukuha ng comfort kay Kristo. Hindi tayo kumukuha ng comfort sa mga bagay-bagay na nasa sanlibutan. Ang comfort natin ay nanggagaling kay Kristo. Kaya kahit marami tayong problema, marami tayong pasanin, marami tayong karamdaman, at kung ano-ano pa mga ginagawa ng kaaway, tayo ay laging nakangiti. Tayo ay laging masaya. Na tila baga, wala kang problema. Pero dahil mong problema. Bakit ka? Nakukuha mo pang ngumiti, tumawa, sumamba sa Diyos, magpuri sa Diyos, umawit sa Diyos. Kasi nga, ang iyong comfort ay hindi nanggagaling kung saan. Ang iyong comfort, ang iyong joy ay nanggagaling kay Kristo. Diba? Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kayang ibigay ng salapi. Hindi kayang ibigay ng pagkain. Hindi kayang ibigay ng mararangyang kagamitan o mga bagay sa mundo ito. Ang nakapagbibigay lang si Kristo lang. Diba? Yan po ang sang-ayon kay Abot. Commentary. Pero tingnan niyo po ito. James 4:14. Whereas you know na what shall on the morrow. Alam mo ba kung ano mayroong bukas? Siguro may plano ka, pero tiyak ka ba mangyayari? Diba? Hindi mo alam eh. For what is your life? O ano daw ang buhay natin? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Gusto ko makita niyo mga kapatid. Pag ang buhay ninyo, hindi niyo pa pinopos kay Kristo, eh maikilang ang buhay eh. Ang sabi ng Bible, Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ang sabi po ni David sa Panginoon, turuan mo kami na mabilang ang mga araw ng aming buhay. O ilang araw man na sa mundo? Palagay mo, ilang araw man na? Sa isang taon, 364 days and 1/4. Tama, di ba? O, sa 2 taon mo, ilang taon ka na? 700 plus. Okay, ngayon, ilang taon ka na ngayon? 10 taon. O di, yung 300 magiging 3,000. Diba? 3,600. 640. O. Times 10 mo. O, times 20 mo. Kung 20 ka na. O, bilangin mo. Pero sabi ng Bible, ang ating buhay ay hanggang 80 lang. Okay? Tingnan nyo. Psalms 90 verse 10. The days of our years are 60 years and 10. Ang mga araw ng ating mga taon ay 60. 3 score. 1 score is 20. O kung iyan ay tatlong 20. That is 60. Di ba? And 10 years. That is 70. So, 70 taon na pala ang buhay natin dito. Kaya, yung edad mo ngayon, i-minus mo sa 70. Ilan taon na lang meron ka sa lupa? Ngayon, ano gagawin mo sa natitirang taon na yan? Magliliwaliw ka lang ba? Sasayangin mo ba sa walang kwentang panahon? Mga kapatid, ako po ay bumababa doon sa ibaba namin, meron akong programa doon. Anong programa? Livelihood. Yung mga alaga nating manok at saka bibi. Oo. Alam mo, hindi po sa akin yun. Ako lang ang nagtatrabaho. Kanino yun?
sa mga estudyante. Ibibigay natin yun sa mga nag-aaral, nating mga anak, mga apo, mga kamag-anak, especially. Ha? At ibibigay din natin yun sa mga ibang tao na nangailangan ng tulong at gustong tulungan natin. Siyempre, pagka gusto nilang tulungan natin sila, may programa yan eh. Mag-a-abide sila sa programa. Pag hindi nila ginusto yung programa, eh hindi para sa kanila yung ating programa. Kasi programa yan eh. Gusto mo, programa namin. Pag-aaralin natin yung mga estudyante. Okay? Eh, Pastor, gusto kong makapag-aral. Okay? Tanggapin mo yung programa namin. Opo, yung programa, hindi lang yung allowance, ha? Yung programa, lahat ng gagawin doon. Ano ba yung mga gagawin doon? Mag-aaral ng Bible. Kasama yun eh. Kasama sa programa yun. Kung gusto mong matulungan ka, mag-aaral tayo ng Bible. At habang ikaw ay nasa programa at sumusunod sa programa, tatanggap ka ng allowance para makapagtapos ka ng pag-aaral. At iba pang mga benefits na ibibigay natin. Tayo yung second compassion. Katuwang ang ating pamagat. Kalimutan nyo na yung compassion. Huwag na tayong mag-a-apply doon. Nawala na sa atin yun. Sa katuwang na tayo. Amen? Oh, yung buhay natin, hanggang 70 lang. Eh ako, 52. Ha? 52 na. O, ilang taon na lang mayroon ako? 18. 18 na lang. Eh, ano pa gagawin ko sa 18 years ko? Magpapabanjing-banjing pa ba ako? Bakit ang ikamay ko na yan, no? Ang dami sugat niya. Pero kahit marang pasakit siya, trabaho ko ng trabaho. Kahapon, talagang sobrang pagod ko. Nagkakantahan sila doon sa Pastor Tony Choir. Ako, nakakatulog talaga. Napapansin siguro na iba yun. Kantahan ng kantahan. Ang ingay. Siyempre, may sound eh. Lakas ng sound eh. Pero ako natutulog. Masakit ang ulo ko, masakit ang likod ko, masakit ang kamay ko. Pero kaninang umaga, siyempre, hindi ko pwedeng iwanan yung mga alaga doon na hindi kumakain. Inayos ko muna po yung mga alaga doon. Kaya mamaya, si DJ na mag-aasikaso doon. Inayos ko na yung pagkain, ibibigay na lang. Para kanino yun? Sa akin? Hindi po. Para yun sa programa natin, yung mga estudyante, makatulong tayo, mapag-graduate natin sila hanggang kolehiyo. Kung kaya natin bayaran ng kanilang tuition sa private school, babayaran natin. Kaya nga, tinatrabaho ko po yan. Pero ito mabuti. Meron sinabi ang Bible, no? Bigla na ano. Pero dito sabi nito, by the reason of strength, they be 4 years. Dahil malakas ka, plus 10. O ilan? 80, di ba? O, kung 18 years old, 18 years na lang ako, eh nagpapalakas ako, matadagdagan ako ng 10. Ilan taon pa? 28. Aba, mahaba pa. Di ba? Kahit pa ito, humaba pa ng konti. 28 pa. Kailangan, panatilihin kong malakas ako. Kaya sa amin, hindi ako basta-basta kain lang ng kain dyan. Kahit karniyan, hindi ko basta-basta kinakain niya. Bakit? Una, nagkakaedad na ako. Kailangan ko na ng mga pagkain magpapalakas sa akin. Hindi puro karne. Sabi ng Bible, ang karne ay para sa mga malalakas. Ba? Oh. Kaya kumakain din ako ng karne, kaya lang madalang. Mas pinamakain po ako ng mga gulay, prutas, mga kung ano-anong nasa bukid na yan, mga damo kung tawagin. Kaysa doon sa mga karne na pwede akong ma-high blood. No? Diba? Eh samantalang itong mga halaman, ay pag na-high blood ka, ewan mo na, siguro na-high blood ka dahil kain ka na. na-high blood ka na kasi di mo na gusto lasa, lagi ganun eh. Pero sa mga kapatid, by the reason of strength, they be 4 years. So, mayroon tendency na mabuhay pa ako ng 80. Kailangan lang magpalakas ako. Kailangan maging, health lover ako.
Kaya mag-isa aking inumin. Ay, ako, ang normal lang, iniinom kong kape, yung black coffee. Hindi ako umiinom ng 3-in-1. Kung uminom man ako niya, talagang wala na talaga. Yun lang available at kailangan ko uminom ng kape. Kasi yung kailangan ko doon yung caffeine. Para ma-open yung aking energy. Para lumakas na naman ulit. Para maano ulit ako. Okay? Ayoko naman ng soft drink. Bakit po? Kasi ang soft drink ay napakatindi po ng asukal niyan. Buti pa yung kape kahit paano. Aba? Kaya nga, let's live for Christ and not to die. Sabi ni Kristo, for to me to live is Christ. Hindi ka pa nga nabubuhay para kay Kristo eh. Mamamatay ka na. Sabi ni Pablo, to die is gain. Not to die in Christ. To die to Christ. But to die is gain. Pero sabi niya, for to me to live is Christ. Apo? Kaya, sabi ng Bible, Philippians 1:21, di ba? Sabi niya, to live is Christ. Kaya, mabuhay kayo. Mabuhay si Kristo sa katauhan nyo. Nakakapanood ako ng alam niyo yung Goku? Alam niyo yung si Majin Buu? Goku ba yun? Yung Majin Buu? Di ba? Yung original na Majin Buu ay mabait, di ba? Pero yung sumalib sa kanyang Majin Buu, yung masama. Sino yung nakita ni Goku na Majin Buu? Yung mabait o yung masama? Yung masama, di ba? Tinalo ni Goku yung masama. Nung matalo niya, yung masama, lumabas yung masama. Napatay ni Goku. Naiwan si Mabuti. Ano si Mabuti? Kaibigan ni yung karatista. Sino yung karatista ron? Ha? Yun na nga. Hindi ko na naman. Yung mahangin na, di ba? Pero dahil dun, kaya natalo ni Goku si yung masamang Majin Buu. Isa yun ako rin. Yung si Kristo, magpapanifest sa buhay nyo. Let Christ manage your life. Diba? Yun ang gusto natin. Number 1, hayaan ninyo to live is Christ. Ibig sabihin, ima-manage ni Kristo ang buhay mo. Hindi na ikaw. Hindi na ikaw yung magmamanage ng buhay mo. Kumbaga, barko. Ang nagpapatakbo ng barko, hindi ikaw. Si Kristo bilang kapitan ng barko. Ikaw yung barko. Ikaw magpapatakbo ng buhay mo. Ako yung barko eh. Dapat ako nagpapatakbo sa sarili ko. Dahil ako yung barko. Mapupunta ka kung saan-saan. Kailangan, meron kang piloto. Amen? At ang piloto ng buhay mo, si Yeso Kristo. Kaya nga may kante, si Jesus ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Diba? Gasolina ay panghabang buhay. Biyahe niya ay sulit, pagkat patungong langit. Di pwede ang sumabit. Okay, sasabit. Sumakay ka lang. So, si Kristo dapat ang piloto ng buhay mo. Sabihin po ng knowledge to handle or to direct with a degree of skill. Hindi ka kaya nakabang i-manage ang buhay mo nang hindi nagkakamali. Wala. Walang tao na hindi nagkakamali. Lahat ng tao nagkakamali. Sapol pa kay Eva at kay Adan. Ang tao ay nagkakamali na. Sapagkat mas pinili ni Adan na pakinggan si Eva kaysa pakinggan ng Diyos. Hindi na sabi ng Bible eh. Sabi ng Diyos, dahil pinakinggan mo ang iyong may bahay, ang iyong misis. Kaya kung hindi pinakinggan ni Adan si Eva, wala akong kasalanan. Ewan ko lang kung buhay pa si Eva. Sapagkat, sabi ng Bible, pumasok ang kasalanan dahil kay Adan, hindi dahil kay Eva. Diba? Ngayon, kung kinain ni Eva yun, mamamatay ba si Eva?
Hindi rin. Alam mo bakit? Wala pang kasalanan eh. Hindi pa pumapasok eh. Sapagkat, kaya pumasok ang kasalanan because of Adam, not because of Eve. So, kung kinain ni Eva yon, dahil siya'y dinaya. Dinaya siya ni Satanas. Kaya, I don't believe na hindi rin mamamatay si Eva kung hindi kinain ni Adan ang prutas. Kasi, wala pang kasalanan. Hanggat hindi kinakain ni Adan yung prutas, hindi papasok ang kasalanan. So, walang kamatayan. Kapagkat ang kamatayan ay dahil sa kasalanan. O, kailan nagkasalang tao? Nung kainin ni Adan. Bakit kinain ni Adan ang prutas? Sabi ng Genesis, sapagkat pinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa. Kaya kung minsan, kayong mga babae, huwag kayong magtatampo pag ayaw kayong pakinggan ng mister ninyo. Baka kasi sinasabi ninyo, ikapapahamak din ninyo. Eh, mga babae, ganun eh. Pagka hindi pinapansin, tatampo yan, gagalit yan. Kapatimpla ang kape niya, lalagay niya na asin. Hindi asukal. Pag lalagay na asukal yan, lalagay niya ng mga 5 kutsara. Galit eh. Pag nagluto yan, susunugin. Hindi pinapansin eh. Pero kung minsan, tama rin na hindi pinapansin kung minsan ng mga kababaihan. Bakit? Eh, pinansin ni Adan. Oh, dahil pinansin ni Adan, kinain niya yung prutas. Ano nangyari sa atin? Eh, kung minsan kayo mga babae, pag hindi kayo pinapansin ng mister ninyo, maging matalino kayo. Baka naman alam ng mister ninyo na kapahamakan ang mangyayari pagka kayo pinakinggan nila. Magagaya kayo kay Eva. No, yung super kay Eva. No? Hayaan nyo na si Eva, na siya si Eva. At ikaw, hindi ka si Eva. Iba ka, hindi ka si Eva. Iba ka. Okay. Ang sabi nito, to handle or direct with a degree of skill. Diba? Oo. Kaya, huwag na kayong maghanap pa. Hayaan nyo na ang Diyos, si Kristo na ang mag-manage ng buhay nyo. To work upon or try to alter for a purpose. Diba? May purpose ang Diyos eh. So, yung nagmamanage ng buhay mo, ano ba yung purpose? Bakit gusto ng Diyos na yan ka? Diba? Ako, ayoko naman maging pastor eh. Eh bakit? Naging pastor ako. Eh yun siguro talagang gusto ng Diyos. Hanggang hindi ako nagpastor, hindi ako naging mapayapa eh. Nung magpastor ako, ayun. Kaya lang, siyempre, ang mga pinagdaanan namin mga pastor, talaga namang kakaiba. Pero, ang biyaya ng Diyos, andito pa ako. Amen? Ang dami ko nang kasama, wala na eh. Naglayasan na sa ministry, nagsipaghanap buhay, nag-abroad, ganito, ganyan. Pero at least, ilang kami, ako, si Pastor Oswald, andyan pa, no? Si Pastor Pigaw, andyan pa, 3, sino pa? Para 3 na lang yata kami natira sa batch ko. Kasi mga senior namin, si Pastor Tony, senior namin yan eh, senior ni Pastor Tony, si Pastor Noel Igaya. Yan. Minsan yung mga kapatid, senior sa Bible School ha, sa Bible School. Ilan na lang kami natira, marami kami nag-enroll, pero ilan lang kami natira. Ngayon, sa bus naman ni na Mrs. ko, ni na Rosalie, na ewan ko, ilan natira sa bus nila. mga nag-aral. Meron ba natira? 2. Sino? Kayong 2 na Aida. Kayong 2 ni Aida. Hindi, yung mga lalaki. Wala. Ang dami estudyante ng panahon nyo ah. Tapos, 2 lang kayo natira, babae pa? Wala yung lalaki? Kami lang matatay. Ganun ba? Oh, 2 natira, babae. Pastor pa na pangasawa. Eh baka kung hindi pastor na pangasawa ng mga to, baka wala na rin, di ba? Kaya, mga kapatid, minsan hindi nyo alam eh. O madalas, hindi natin alam na ayaw nyo sa daan na yan, pero sabi ng Diyos, diyan ka dumaan anak. Diyan ka nilalagay ng Diyos eh. Diba sabi nga ni David, ako'y lumalakad sa lilim ng libis ng kamatayan. Sa libis ng lilim ng kamatayan. Eh bakit? Ang bihira. Eh ba't pinapayagan ng Diyos dumaan si David doon? Eh libis ng lilim ng kamatayan. Hindi ba alam na Diyos na pwede siya mapahamak doon? Ba't siya
pinayagan na lumakad doon. Ano sabi ni David? Sapagkat kasama kita. Kasama naman pala ni David ang Diyos. Kaya kahit libis ng lilim ng kamatayan yan, sabi niya, I will fear no evil. Yan ang kagrabe. Ano sabi ni David? Sa harapan ng aking mga kaaway, ang Diyos ay naghahanda ng dulang. Alam niyo yung dulang? Table. Naghahanda ng table ang Diyos. Habang ang kaaway mo ay nandyan, nakapaikot sa iyo, papatayin ka. Pero ikaw, nagre-relax sa dulang. Nagkakape. Amen? Meron ba? Pahilig nga ng kape. Nag-e-enjoy, nagpe-fellowship kayo ni Kristo. Nagkukwentuhan kayo. No? Habang ikaw ay nare-relax. Nare-refresh. Di ba? Ang mga kaaway will busy sa paghahanda para ka pabagsakin. Pero ano sabi ng Bible? Hindi siya pinababayaan ng Diyos na mapahamak. At lahat ng kanyang pangailangan ay ibinibigay ng Diyos na pinaglilingkuran ni David. Alam nyo, sabi ko nga, kung di ako ng pastor, makakapagpaaral kaya ako ng anak sa private. Siguro, nagtatrabaho ako eh. Pero ano kaya ang magiging buhay ng mga anak ko? Maganda kaya? O baka naman mga pasaway? Oo, nag-aaral nga sa mga private. Pero puro pasaway naman. At least meron ako isang private. Kasi wala kami makita ng eskwelahan ng kanyang kurso para ng private, ng public. Kaya nasa school siya ngayon. Si Jelly, di ba? Pero kung meron public, doon ko siya ipapasok. Alam talagang wala eh. No choice. Pero, bigaya ng Diyos, nakakapasok. Ang baon niya, araw-araw, ipapasok yan ha, 300. 300 ba? 300. O, umalis na naman kanina. Ewan ko magkano baon? 300. At nakakapasok, di ba? Nakakawi, nakayos. Oh. Isa na kapatid, meron kasing Diyos na tutulong sa iyo. Kailangan mo lang manampalataya. Amen? Kailangan mo lang umasa. Umasa ka lang. Na, para bagang, eto na. Wala pa rin. Pero magugulat ka, biglang andyan na. Amen? Wala pa. Pero biglang magugulat ka, andyan na pala. Kasi hindi ka nakafocus dun sa blessing ng Diyos, nakafocus ka dun sa ano kaya magagawa ko? Saan kaya mamumutang? Saan kaya magiging? Doon ka nakafocus eh. Doon pala, katabi mo na yung blessing. Anak, ang blessing ko, pinadala ko na. Hindi mo nakikita? Saan po ba? Ayan na. Ay, nga pala, no? Ito na pala. Oh. Yan ba kapatid, no? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung ano ang gagawin ng Panginoon habang ikaw ay nasa daan. Habang nasa daan si David, ang sabi ni David, pinaghandaan ako ng Diyos ng dulang. Sa gitna ng valley of death, gumawa ang Diyos ng dulang na kung saan si David ay nagpahinga, umupo, kasama ng Diyos. At yung kanyang saro ay nilalagyan ng Diyos ng kanyang maiinom na magre-refresh, magre-relax sa kanya. Katulad yan, no? Yung dumating na kape. Kaya magpastor na kayo rito. Nagpastor kayo rito, ako taga-timpla ng kape nyo. Special yun, pag ako nagtimpla ng kape nyo. Di ba? To succeed in accomplishing. Yan. To succeed in accomplishing. To direct the professional career. Oh. Bakit? Mahirap pong mabuhay sa mundo na nag-iisa ka lang. Na
umaako ng lahat ng responsibilidad. Baka sarili mo hindi mo rin makayang suportahan. Pero kung kasama mo ang Diyos, kahit 1,000 tao yan, kaya mong alagaan. Amen? Bakit? Kasi may Diyos. Alam niyo pa paano nag-umpisa ang compassion sa ayos sa history? World War II. Nagpunta ang mga sundalo sa Korea. Hindi yung kalaban, ano ba yung kalaban? North? Yung mabuti, yung South. Oh, sa South. Yung mga sundalo Amerikano nakipaggera. Pinagtanggol nila ang South Korea. Merong isang sundalo na chaplain nakasama doon sa mga sundalong Amerikano. May mga bumabagsak sa harapan niya. Nakabalot ng sako, nakabalot ng papel, nakalagay sa karton. Alam niyo kung ano yung laman nun? Bata na patay. Patay na bata, itinatapon na lang. Hindi na po nililibing. Saan mo ng chaplain na Baptist? Hindi na. Kawawa naman itong mga Koreano na to. Tumawag siya sa Amerika. Sabi niya, kailangan ko ng tulong dito. Ang daming bata rito namamatay sa gutom. Walang makain. Dahil gera. Nandun din yung mga Pilipino na. Panahon ng gera na yun, ha? World War II. May mga Pilipino ron. Nagpadala ang Amerika ng tulong. At yung mga bata, pinakain nila. At habang pinapakain nila, tinuturuan nila ng salita ng Diyos at tinuturuan nila na bumasa, sumulat. Mga kapatid, pinanganak ang compassion, World War II sa Korea. Ngayon, naitayo nagpasimula ang Liberty Baptist Ecclesia sa Pulungan to, kasagsagan ng COVID. Pero yung ating compassion, ito ating katuwang, nagsimula ito, hindi kami mayaman. Mahirap kami hanggang ngayon. Ba? Nung nagbebenta si Mrs. ng sapatos, yung mga young people natin, may mga sapatos siya. Kaya sabi, magbenta ulit kami ng sapatos eh. Ngayon, nagbebenta siya ng singsing na ginto. Pero peke ha. Pero yung pilak, original naman. Pero yung akin ay stainless. Kaya stainless. Pero meron pa ako isang pilak talaga at saka isang ginto pero peke. No? Hindi ko na sinuot. Ito pang church daw to. Yan. Ito, meron pa akong regalo miss ko. Ayan o, pangalan ko na, letter A pa yan ha. O. Ewan ko na kung nabigyan na kayo. Pag hindi, sigilin ninyo ha. Bago umuwi, sister, yung aking yung aking ginto yung gold ko. Yung aking silver. Yan, sigilin niya. Ibig sabihin mga kapatid, nagtatrabaho kami para may maitulong. Amen? May maibigay. Hayaan ninyo. Let Christ manage your life. Amen? Yan. To direct or carry on. Diba? Sa inyo, sa business or sa affairs. To achieve one's purpose. I-translate. Kaya, mga kapatid, isa din po ng manage to handle you, to direct you, to protect you. Kaya, hayaan nyo na ang Diyos. No? Kaya nga sabi po ng Matthew 7:24-27. Therefore, whatsoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. Hindi daw bumagsak ang bahay. Yun ay larawan ng buhay. Hindi babagsak ang buhay mo. Pastor, ang dami kong problema. Hindi babagsak yan. Amen? Pastor, ang dami kong bayarin. Hindi babagsak ang buhay mo. Pastor, ang dami kong mga pagsubok. Hindi babagsak ang buhay mo. Bakit? Sapagkat sabi ni Kristo, I will manage your life.
I will protect your life. Diba? I will handle your life. Oh. Ay, hindi ba bagsak yan? Pero kung hindi nyo ipamanage kay Kristo ang buhay nyo, ano mangyayari sa inyo? Pero tuloy lang muna nito, no? Sabi nito, and the rain descended, and the flood came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Yung rock dyan ay tumutukoy sa teaching of the Lord Jesus Christ. Yung daw turo ni Kristo ay katulad ng isang rock. Ang tawag po dyan sa ibang salita ay, nakakalimutan ko na yung mga, natin, mga ibig sabihin ng bato. Petra. Yan. Petra po ang ginamit dyan. Isabihin po ng Petra, mountain of rocks. Isang napakalaking bundok. Sino ba ang gumigiba ng bagyo? Di ba ang bundok? Kaya nga, ang panlaban ng Pilipinas, Sierra Madre. Kaya lang, ang Sierra Madre? Kalbo na. Kaya, karamihan ng bagyo ngayon, dumana na sa Sierra Madre, ngumiti lang ang bagyo. Bakit? Kasi kalbo na nga. Wala nang puno at pinapatag na yung bundok. Kaya hindi na nagigiba yung bagyo. Pero si Kristo, ginigiba niya yung bagyo, hindi yung bahay. Amen? Okay. Sabi nito, and everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man. Yung isa, yung nakinig at tumupad, wise. Ito naman, nakinig, hindi tumupad, foolish. Okay? Foolish ang sabi ng Bible. Sabi nito, which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. Parehas lang, yung tinayo sa bundok, dumating ang ulan, ang bagyo, ang baha, hindi nasira ang bahay. Yung tinayo sa buhangin, dumating ang bagyo, ang baha, ang hangin, ano nangyari? And it fell, and great was the fall of it. Grabe, Kaya, huwag kayong mainggit. Nakikita niyo mayayaman, mapera, maganto. Mga kapatid, tingnan niyo yung ginawa ni Paeng. May nagawa ba ang mga mayayaman para si Paeng ay tumahimik at huwag silang sagasaan? Ang daming namatay nung dumagasa si Paeng. Ang daming nasirang bahay, naaalog na mga sasakyan at nagaganda. Nakita ko At may nawawala pa. At bukod sa may mga ganon, may nadaganan pa ng lupa, nalibing. Meron pa yata hindi nakikita. Pero kung meron kang Diyos na nagmamanage sa iyo, dadating lang yan, pero hindi ka madidisgrasya. Amen? Huwag niyo sabihin na, Pastor, mag-aaral ako, magpapayaman ako, para sigurado ang buhay ko ay magiging maginhawa at magiging matagumpay. Kapatid, kung totoo yan, wala na sanang mga milyonaryong nagpapakamatay. Alam niyo kung anong sigaw ng mga milyonaryo nagpapakamatay? Sabi niya, I want peace. Gusto ko ng kapiraso. Hindi, gusto ko ng kapayapaan. Maraming tao nakatira sa mansyon, pero magulong buhay. Pero dapat nakatira ka rin sa mansyon, mapayapa buhay. Amen? Huwag sabihin, Pastor, di ba ako'y nakatira sa kubo, basta payapa. Huwag yun. Sabihin nyo, di balik ako nakatira sa mansyon, pero mapayapa. Amen? Yun ang sabihin nyo. Pinagkukontra nyo Isang pangit, isang maganda Dapat, dalawang maganda. Para ang kalalabasan, mas maganda. Amen? Ayan po. At hindi na una, susunod na natin tatalakayin yung letter B.
Tsaka yung letter C. Letter A pa lang po yan, nasa second point natin. So, isabi mga kapatid, let Christ manage your life. Let Christ pilot your life. Kapag kasi Kristo na ang nag-manage ng buhay nyo, siyempre makikita naman ng mga tao na nakakaranas ka ng hirap, nakakaranas ka ng gutom, ba? Napuputulan ka rin ng kuryente. Ha? At minsan, nakakapangutang ka pa sa kapitbahay mo. Pero dumarating ang panahon na bukod sa hindi ka na nagpuputulan ng kuryente, hindi dahil sa wala kang kuryente, kasi kaya mo nang bayaran eh. At meron ka pang solar, na pag bigla nag-brown out, ikaw lang yung maliwanag. Anuhin natin namin taga-Diliman. Ano ka na ba tinawag ng Diliman yan? Madilim? Amin yung opo. Ay, dilagyan natin ng ilaw. Para hindi madilim, para hindi na diliman, liwanag. Liwanagan. Nung kami bumibiyahe, nakakita ko ng laking bahay. Parang nag-iisang bahay lang yun. So, isang napakalawak na lugar. Napakaliwanag. Sabi ko, ano ba yan? Mansyon? Ang laki. Sa Diliman, ha? Diliman, pero merong isang napakalaking bahay at buong paligid, napakaliwanag. Ang bahay, napapalibutan ng ilaw. At yung bakod, may ilaw pa. Sabi ko, ito pala yung Diliman na niliwanagan na. Ang laki na liwanag eh. Sana, ganun tayo, no? Nasa lugar ka ng Diliman, pero ikaw ay nagbibigay ng liwanag. Amen? Dahil nasa iyo si Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po at kayo po ay may kakayanang i-manage, i-pilot ang aming buhay. At kung ipaprioritize namin, Panginoon, ang mabuhay ni si Kristo, ang mag-ugit ng buhay namin ni si Kristo, ang magpatakbo ng buhay namin ni si Kristo, walang panganib na kami mapapahamak. Oo, dadaan kami sa panganib. Dadaan kami sa masalimuot na mga lugar. Marami kaming pagdadaanan, tukso, pagsubok, at mga lalak ng dyablo. Pero kailanman ay hindi kami mapapahamak. Dahil ikaw mismo ang nakakaalam kung saan kami dapat dumaan na kami ay safe and secure. Panginoon, wala po kayo. Bibigay po kami panyaya. Bago tayo magbukas ng kapatid, tayo po tumayo. Yan po yung message, no? Sana naintindihan natin ang message. Ako, pag dinadrive ko po yung van, ingat na ingat ako. Nagwiwigil po eh. Biglang lumilig ang bahagya sa kaliwa, biglang lumilig ang bahagya sa kanan. Diba? Eh, kung sa gipitan niya, pwede ako makasagi kung siksika ng biyahe. At halos bumper to bumper, tawagin na iba. Halos gabuhok ang pagitan. Makakasagi yan. Nahaman din ang drive ko yan. Isang araw, kami ni Mrs. nung panahon ng Bagyong Paeng. Sabado, binabayo kami ng malakas na ulan, hangin. Nagbibiyahe kami ni Mrs. Papunta kami sa isang fellowship. Nakarating naman kami, pero nagkaligaw-ligaw kami. Yung aking gulong, muntik akong bumaba kasi pagkaramdam ko, sumasayaw na kami. At hindi na umaayon yung sa manibela yung gulong. At pamaya-maya, pumino ang takbo. Okay, buti na lang. Gumanda na ulit ang takbo. Pero salamat sa Diyos, kahit nagwiwigil, napapakinabangan ka. Bawal ang bali sa malalaya, lalo sa mga super highway. Sinisingil ako ng 10,000. Sangayon sa pedestrian, second hand na ikakabit, labor materials, 10,000, yes, Santa Maria. So, nagpipray ako ng 10,000. Lord,
kailangan pagawa na muna yung van. Kasi ito yung pinaka malakas naming gamit ngayon. Ang van. Kailangan mabigyan ng prioridad na maipagawa yung van. Pero di ako namumutang. Diba? Para ipagawa yan. Hindi ako nagnanakaw para ipagawa yan. Bakit po? Hinihintay ko yung ibigay ng Panginoon. Yung sagot ng Panginoon. Para yung van ay mailagay sa maayos ang takbo. At nangangarap pa ako, nagpipray ako na next year or at the end of this year, man lang, makabili pa tayo ng isa pang van na mas latest, mas slightly used kaysa dun sa van natin na ginagamit. Kasi pagka lahat sasakay, ay hindi nakakasya. Kahapon, nag-practice kami. Siksikan na kami. Yung isang church, nakikiusap, sakay daw yung ibang member nila. Hindi na ako naisakay. Bakit? Talagang wala na eh. 8 lang ang capacity. Ang nakasakay ay 9. Sumobra ka naman na isa. Nakarating po kami. Nakapag-practice. Kagabi ng kantata. Yung mga kapatid, ano yung sabihin? Hintayin natin ang panahon ng Diyos. Hintayin natin ang pagkilos ng Diyos. At huwag kang matakot. Hindi ka mapapahamak. Kahit mukhang malalaglag ka na, pero sabi ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala. Kung kailan malalaglag ka na, tsaka kita dadagitin. Para maranasan mo ang aking kapangyarihan. Na kahit malalaglag ka na, ay hindi ka pa rin malalaglag. Dahil ikaw ay aking aalalayan. Di ba? Pero hindi ko sinasabing madali na pagdaanan yan. Napakahirap. Sabi ko kanina, nagdadrive ako. Naisip ko yung nakaraan namin. Ni bisikleta, wala kami. Sabi nga, ni tornilyo ng bisikleta, wala kami. May nagbigay sa akin ng bisikleta. Nung magkaroon ako ng bisikleta, may nagbigay sa akin ng motor na Neo. At nung magkaroon ako ng Neo, may nagbigay sa akin ng tricycle. Stainless. At nung magkaroon ako ng stainless, ako din, may nabili tayong isang 2-stroke na motor, na tricycle. At pagkatapos, noon, nanalo tayo ng isang brand new tricycle na ginagamit ngayon. At may nag-isa pang nag-donate na isa pang tricycle na nakidyan po ngayon. Papaayos pa natin. Bumigay na rin. So, isa na ako din. Sabi ko, kanina, sabi ko, tiyak, magkakaroon na kami ng panibagong van. Hindi ngayon, next year. Excited ako. I don't believe mangyayari yun. Kapag ang biyaya ng Diyos ay unti-unti nang pinapasagana sa atin. Di ba? May lupa nga tayong binabayaran ngayon. 120 square meters. Meron tayong tent na itatayo na lang. Bagamat kailangan pa natin bumili ng ibang gamit. Pero nakabili na po tayo ng machine. 3 machine na po na bibili natin. Isang welding machine, isang yung pangputol, no? At saka isang barena. So meron tayo yan. Gamit sa pagpapalo ng ating church building. Tent muna. Meron tayong ilang euro na itatayo para sa church building. So, nakikita ko na. Lalo pag nakagraduate pa itong 2 kong anak. Kung sakaling tutulungan kami, salamat. Kung hindi, salamat din. Pagkat di ko naman sila inaasahan. Pagkat sa Diyos ako aasa. Hindi sa kanila. Baka masumpa pa sila pag inasahan ko sila. Kapag sabi ng Bible, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya hindi ko pwedeng pagtiwalaan kahit anak ko. Baka masumpa kami kapag sila. So, the best. Kung tutulong sila,
bahala sila. Kung hindi sila tutulong, bahala na sila. At least, nagawa ko yung trabaho ko sa kanila. Hanggang sa sila yung makagraduate. Di ba ba? Ngayon, kung kinakausap ka ng Panginoon, ba't di mo sundin ang tinig ng Diyos? Di ba ba? Magpapa-register tayo ng foundation. Hindi ko alam kung next year may i-register o sa susunod pa mga taon. Kasi 1 billion ang kailangan natin. Ngayon, kailangan ko ng mga pambili ng uniform ng ating mga players. At pagkain nila, kada laro, panggasolina, ng mga sasakyan. So pa yan sa aking pinag-pray. Susunod sana, pag pinakain natin yung mga players natin, hindi naman lugaw lang at itlog. Diba? Lugaw, itlog at tubig lang. Pinakain natin. Pero at least, okay naman daw sila. Hindi naman sila nagdala. Kaya mga kapatid, huwag kang matatakot. Just let Christ manage your life. At bibigyan kita ng kasiguruhan. Hindi mapapahamak ang buhay mo. Hindi mapapahamak ang pamilya mo. Hindi mapapahamak ang karoon mo. Hindi mapapahamak ang negosyo mo. Sapagkat hinahayaan mo si Kristo ang magpatakbo ng buhay. Kaya tayo lumapit sa harap, mga kapatid. Let's surrender our lives to God. Panginoon, pilot me. Manage me. Direct me. Sapagkat pag ako ang nagpatakbo ng buhay ko, baka maging chaos. I will let you drive my life. Dito. Lumamit po tayo sa akin. We will pray together. Panginoon, salamat po sa iyo. Ginawa ko po ang aking magagawa to feed the flock, to convince your people, to let you manage their own lives, to pilot their lives. Pero nasa kanila na po ang desisyon. Kung sila ay papayag o hindi. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to trust you. O dadaan kami sa valley of death. Pero walang death na po pwedeng pumatay sa amin. At ang sting of death ay hindi tatalab sa amin. Sapagkat kayo ang nag-preserve ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang maging ang aming offering ngayong bagong ito. Bless you po ang bawat sa magkakalat. Ito ba aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Give thanks